channel. Bali po, ang video natin ngayon ay pagpapatuloy natin sa pagbabasa ng Bible. Ayan po. Ngayon po, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko po. Bago tayo mag-umpisa ng ating pagbabasa ng Biblia, may kwentuhan muna tayo kung ano ba yung kabutihan na nadudulot ng pagbabasa ng Biblia. Ang kabutihan na idudulot sa atin ng pagbabasa ng Biblia, syempre unang-una na dyan, mas nakikilala natin ang Diyos na lumikha sa atin. At pinapalakas ang pananampalataya natin. At syempre, yung mga maling gawain na itatama natin dahil para sa kabutihan lamang ang pagbabasa ng Biblia sa ikabubuti. Umpisahan natin guys ang pagbabasa ng Biblia. Bali nasa ano na tayo, Genesis chapter 4. Ayan, makikinig din yung aking baby Abe. Makinig ka baby Abe ha. Okay guys, dito na tayo. Genesis chapter 4, si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipapangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at sa Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ng panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyayayin ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka magaan. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain
upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang angka ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lunsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ana ni Muhahel. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Zillah. Naging anak ni Ada si Habal. Ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Hubal na siya namang pinuno ng mga manunugtog ng alpa at lauta. Naging anak naman ni Zillah si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, sina Ama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, Dinggin, Ada at Zillah, mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan ni Cain ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Ang angka ni Seth. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon, nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Ngayon naman, basahin natin ang Genesis chapter 5. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nandikhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae, at matapos pagpalain, sila ay tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Si Seth ay 105 nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon na maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895 taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch nang kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Si Matusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Matusalem ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon.
Si Lamek naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamek ng 595 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Si Noe naman ay 500 na nang maging anak niya sina Shem, Ham at Japheth. Ayun po guys, diyan po natin natapos yung ating pagbabasa ng Biblia, Genesis chapter 4 and 5. And please, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Mami Ray po. And thanks for watching.